Pareho pala tayo ng edad ng mamulat sa kamunduhan, ang sabi nito. Hindi ako nakasagot sa sinabing yun ni Kuya. Sakto lang pala ginawa ko sa'yo eh, ang sabi niya. Ha? Bakit? Ang tanong ko. Alam mo bang katulad mo rin ng unang nakatikim sa akin at hindi babae? Ang sabi niya. Anong ibig mo kuyang sabihin? Ang tanong ko. Alam mo na yon, ang sagot naman niya. At ikinwento ni Kuya habang minamasahe ko siya ang unang karanasan niya sa bakla nung kasing edad ko lang siya. Kasing edad lang din kita nun. Nahuli ako na may ginagawa sa loob ng sinehan habang nanonood ng sine. Naka-school uniform pa nga ako noon kasi nag-cutting class lang ako. Kinuha yung ID ko at dinala ko sa likuran ng sinehan sa loob ng projector room at iniwan ako doon kasama nung nag-ooperate ng projector. Kabado ako noon. Kala ko tumawag na sila ng pulis kasi dala nila yung school ID ko. Nang bumalik, may kasama pang isang lalaki at itinuro ako na nahuli niyang gumagawa ng malaswa sa loob ng sinehan. Sinabihan ako na bawal yung ginagawa ko at pwede akong makulong dahil doon. Natakot na talaga ako noon. Iniisip ko ang kahihiyan na aabutin ko kapag nalaman pa sa amin at lalo na sa school dahil nasa kanila ang ID ko. Nakiusap ako na sorry na at di ko na uulitin. Pero imbis na sagutin yung pagmamakaawa ko, tinanong ako ng isang mama kung ilang taon na ako. Pagkatapos, sinabing, sige, ipakita mo nga sa amin yung ginagawa mo kanina para malaman namin kung pambinata na talaga yan at pwede na sa ginagawa mo. Nagulat ako sa sinabi ng mama. Tapos ay ipinaliwanag nung nakahuli mismo sa akin na pag nakita nilang pangbinata na ito, papatawarin na nila ako at pauuwiin. Naniwala naman ako sa sinabi nilang yon. Kaya kahit nahihiya ako dahil may dalawang lalaki sa harap ko at may nakatanaw pa sa di kalayuan ay pinakita ko ito. At sinabi nila na hindi pa ito pang binata. Di ka pa talaga dapat maganon sa public place. Nanginig ako sa ginawa ng mama. Kinabahan na baka tuluyan na nila akong dalhin sa pulis. Pagkatapos noon ay dinala ako sa isang mahabang bangko at doon inihiga. At nang nakahiga na ako ay hinawakan ng isang dalawa kong kamay at ginawa ng kahalayan. Hanggang sa tuluyan na nga nila akong pinauwi. Nasa bahay na ako nang maalala kong hindi ko nabawi yung ID ko. Huminto si Kuya Jeff sa pagkukwento. Habang ako naman ay patuloy sa pagmasahe sa kanyang likod at naghihintay ng karugtong ng kanyang kwento. Matagal na katahimikan ang sumunod hanggang sa inuutos niya na paanamay niya ang imasahe ko. Kaya sa kanyang paanan niya ako dumako. Sa unang pagkakataon ay nahimas ko ang hita at binti ng pinsan ko. Naalala ko ang mga kuha kong larawan niya kung saan tinutukan ko pa ng kamera ang mga paa niya. Nanatili pa rin hindi nagsasalita si Kuya Jeff. Kung kaya naglakas loob ako na itanong kung ano nangyari sa school ID niya. Hindi ko na binalikan yun eh. Ang kaso,
Ako ang pinuntahan sa eskwelahan. 2 linggo pa lang yata ang nakakalipas pagkatapos ng mangyari sa amin sa sinihan nang makita ko yung dalawa na nasa loob na ng campus. Hawak nila at pinapakita sa akin yung ID ko na kinuha nila. Di ko alam kung anong gagawin ko noon. Namutla ako ng magkasalubong na kami. Mabuti at wala akong kasabay noon na kaklase. Katatapos ko lang sabihin noon at pauwi na sana. Ang tanong sa akin kaagad ay kung matatandaan ko sila at kung bakit hindi ako tumapad sa usapan naming babalik ako doon sa sinehan. Nagdahilan na lang ako na naghahabol ako ng grades ko, kaya di ako maka-absent para makipagkita sa kanila. Mukha namang naunawaan nila ako. Niyaya nila ako sa kantin para magmerienda. Tumanggi ako pero mapilit sila kaya pumayag na rin ako. Total uwian na nun at halos nakaalis na mga klase ko. Nagsasara na rin ang kantin nung dumating kami. Kaya bumili na lang sila ng makakain at dinala sa labas. Tinanong nila ako kung saan pwede kami pumesto para kumain. At sa kagustuhan kong walang makakita sa amin at usisain ako kung sino yung mga kasama ko, ay sa loob ng classroom ko sila tinuro. Nagpauna na ako ng lakad at halos maiwan ko yung dalawa. Para kung may makikita man, ay di nila isipin na magkasama kami. Nung nasa loob na rin sila ng classroom ay sinabi kong kailangan ko kagad makauwi dahil may tatapusin pa akong assignment. Umuo naman sila at tapusin lang daw namin yung merienda at aasahan nilang babalikan ko sila sa sinehan. Umuo na lang ako at paspasan kong inubos yung tinapay at soft drinks na binili nila. Nang maubos ko yung pagkain ko ay bago pa lang sila nangangalahati sa kanilang pagkain. Kaya wala akong choice kundi hintayin silang matapos. Habang kumakain sila ay tinanong nila kung may sumunod na raw bang nakatikim sa akin. Sagot ko naman ay wala. Tinanong din nila kung ilang beses na ako alam mo na, wala nung isang gabing yun. Sagot ko, hindi ko na mabilang. Habang tinatanong nila ako ng mga mahalin na tanong, unti-unti naman nag-iinit ang katawan ko. Nagumpisa akong pagbawisan. At nang napunan nila ito, ay nilapitan ako ng isa at pabulong sa tenga kong sinabing, "Nag-iinit ka na ba?" Nagkaila ako at sinabing maalinsangan lang. Pagkarinig ko nito ay lumapit na rin yung isa at pabulong din sa tenga kong sinabing, "Tanggalin natin yung t-shirt mo. Dahil nagsimula nang tumalab sa iyo ang ininom mong soft drinks." Di ko maunawaan kung anong ibig niya sabihin nun. Subalit di ko na nagawang tumanggi nang hinubaran na ako. Pagkatanggal ng t-shirt ko at nakita nilang may bukol sa harapan ng short ko, ay nagngisian sila. Tsaka sinabi na tumalab na. At ako'y dinala sa lamesa na nasa unahan ng classroom na karaniwang ginagamit ng teacher. Wala akong kapalag-palag nang inihiga nila ako sa ibabaw mismo ng lamesang yon. Pagkahiga ay muli kong naranasan ng pagsaluhan ng katawan ko ng 2 baklang yon. Di ko maintindihan kung bakit ako nababalot noon ng matinding init. Di ko na pinansin na baka may makakita sa ginagawa sa akin. Kaya mistulan na ako ng pagkain na nakahain sa ibabaw ng mesa. Umabot din siguro ng mahigit kalahating oras yun. Nang bitawan na nila ako,
ay ngiting parang nakaabot na sa langit ang nasa mukha ng dalawa. Sinabihan nila akong puntahan ko daw sila sa sinahan sa susunod na Sabado, 3:00 ng hapon, at kung hindi ay dito nila ako sa school pupuntahan ulit. Saka nagmamadaling umalis at iniwan ako sa pagkakahiga sa lamesa. Nang nakalabas na sila ay saka ako kinuha ang mga damit ko at saka pumunta sa banyo para hugasan ang katawan ko. At saka agad na ako umuwi sa amin. Habang papalapit ang susunod na Sabado, ay nagtatalo ang isip ko kung pupunta ba ako doon sa usapan namin. Kung babalik ba ako sa sinehan na yung kung saan una kong naranasan ang kamunduhan at makuha ng mga bakla. Naisip ko na kung di ako pupunta, ay tiyak na gagawin nun na magpunta muli sa school dahil nagawa na nila yon. Maaari pa nga na sa bahay sila magpunta dahil nakalagay sa ID ko ang address na tinitiran ko. Kaya napagdesisyonan ko na pumunta na lang. At nang sumapit nga ang araw ng Sabado, ay nagpaalam ako sa amin at sinabing may practice kami sa school. Pero ang katotohanan ay pumunta ako sa usapan namin nung 2 baklang yon.